Ang pag-asa ay nanggagaling sa malalim na paniniwalang hindi tayo bibiguin ng Diyos sa kanyang pangako na ito ay kanyang tutup din sa takdang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta, na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niyang kahahabagan ang ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang bayan na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, upang tayo'y makapaglingkod sa Kanya nang walang takot at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at upang ipaalam sa Kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay hope. Mga kapatid, tinatapos natin sa araw na ito ang ating siyam na araw na Misa de Gallo o Misa Ginaldo o Simbang Gabi o 9 days na novena natin bilang paghahanda natin sa araw ng Kapaskuhan. At napakahalaga na tinatapos natin ang siyam na araw na ito sa salitang pag-asa. Si Pope Francis ay nag-declare ng Jubilee of Hope na bubuksan sa mga dioceses ngayong buwang ito. Bago matapos ang buwan ay magkakaroon ng formal opening ng Jubilee of Hope sa bawat diocese. At dito sa Diocese of San Jose ay bubuksan ang Jubileo sa December 29. Mga kapatid, lagi nating tatandaan na tayong mga Kristiyano, we are a people of hope. Bakit? Saan nanggagaling yung ating siguradong pag-asa sa mundo na maraming kabiguan, maraming nagpapaasa, marami ring umaasa at nauuwing bigo at luhaan? Saan tayo huhugot at kukuha ng siguradong pag-asa? Yan ay kay Jesus. Bakit? Dahil ang sanggol na isinilang mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas ay ang Diyos na nagkatawang tao. Subalit siya'y nagpakasakit at namatay, pero siya'y muling nabuhay. And that is why tayong mga Kristiyano, sabi nga ni John Paul II, we are an Easter people and Alleluia is our song. Ibig sabihin, dahil buhay ang Diyos, nandun palagi yung pag-asa. There is always a reason for rejoicing para sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang propesiya ni Zacarias. Tapos na masaksihan nila ang kagandahang loob ng Diyos, ang himalang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, ay umawit si Zacarias. At itong awit na ito isang propesiya tungkol sa pag-asang dumating, sa pag-asang magbibigay ng panibagong buhay, at sa pag-asang magdadala sa atin sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga, ang pag-asa na ating pinanghahawakan ay ang pangako ng Diyos, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako.
na tutup din niya na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway. Ililigtas niya tayo mula sa kapahamakan. Ililigtas tayo ni Jesus. Naparito siya, hindi upang parusahan tayo, hindi upang kondinahin tayo, kundi naparito siya upang iligtas, upang tubusin tayo. At dalhin tayo mula sa dilim patungo sa liwanag. Mula sa kasalanan tungo sa biyaya. Mula sa kamatayan tungo sa panibagong buhay. Mula sa kawalan tungo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang misyon ng batang si Jesus. Yan ang misyon ng sanggol na isinilang sa sabsaban mahigit 2,000 taon na nakalilipas. Yan ang ating pinaghahandaan taon-taon at ipinagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan. What we are celebrating is hope. Subalit ang pag-asang ito, mga kapatid, ay hindi isang ideya, hindi isang virtue lang, hindi isang damdamin, kundi ang pag-asang tinutukoy dito ay isang persona. Yan ay si Jesus. Hope is a person, and that is Jesus. Kaya nga, mga kapatid, as long as we have Jesus in our life, there is always hope for us. As long as Christ is alive, and Christ will always be alive, there is always hope for us. Kaya nga, huwag nating alisan ng pag-asa ang tao, ang ating sarili, ang ating kapwa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa mundo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa ating bansa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa ating bayan, sa ating pamilya. Higit sa lahat, huwag tayong mawawala ng pag-asa sa ating mga sarili. Bakit? Dahil kay Jesus. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Natutubusin niya tayo, ililigtas niya tayo dahil mahal niya tayo. Kaya nga, mga kapatid, ngayong tinapos na natin ang Misa de Gallo o Misa Aguinaldo o Simbang Gabi, tinatapos natin sa mensahe ng pag-asa. At ang pag-asang ito ang magpapabago ng ating buhay. Ang pag-asang ito ang magbibigay sa atin ng dahilan araw-araw sa buong taon at sa mga susunod pang taon para tayo magpatuloy sa buhay na kayang ngumiti, may kapayapaan sa puso dahil sa pag-asang dulot ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig na nagbibigay pag-asa, kapayapaan at galak sa ating puso. Mga kapatid, tayong lahat, inaanyayahan, dalahin ang pag-asang ito sa ating kapwa. Huwag nating ipagdamot kung paanong tayo'y binago ng pag-asang ito. Ibahagi rin natin ang pag-asang ito sa mga taong nangangailangan upang sila rin ay makapagbagong buhay, mapaunlad ang kanilang buhay at makita nila ang tunay na dahilan ng lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, Ikaw ang aming pag-asa. Salamat sa pagsusugo mo kay Jesus na iyong anak upang ang pag-asang ito'y makarating sa bawat isa sa amin, hindi man kami karapat-dapat. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.